Hi guys, narito ang ika-80 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Hindi ko nakikita si Binata ni Ali dito. Sabi ng lalaki sa kaliwa, Binata Xiao Kuang, hindi kami maglalakas loob na lokohin ka. Sabi ng lalaki sa kanan, tinanong ko na ang mga tao sa bayan. Talagang nagpakita siya ng sandali. Matapos na manatili sa itim na bukal ng matagal, talagang nakabalik siya ng buhay. Paano niya nagawa iyon? Binata Xiao Kuang, isang pambihirang tao nga. Well, sa ganito, maaari na akong makaramdam ng kapanatagan. Ang susunod na hakbang ngayon ay ang hikayatin ang tribo na lumipat sa Glory City. Nagsigawan ang kanyang mga tauhan. Dam ako naman dito sa kagubatan, naglalambitan sa mga bangin ang ating bida. Dito sa kagubatan, may isang eksperto na antas alamat bilang tagapagbantay, sa wakas ay makakagalaw na ako nang walang takot. Sumilip ang goddess. Nagtanong ito, saan ka pupunta sa susunod? Huminto ang ating bida sa malaking sanga. Nagtanong ang ating bida, alam mo ba ang tungkol sa Divine Desert Palace, Ate Diyosa? 100,000 taon na akong patay. Hindi mo dapat akong tinatanong tungkol sa ganoong bagay. Ha, dapat pala na naisip ko iyon. Sabi ng ating bida, pero medyo malayo ang Divine Desert Palace. Sa oras na makarating tayo doon at bumalik, malamang na sinalakay na ng Dark Guild. Tanong ng goddess, Dark Guild. Ang Dark Guild ang kaaway ng ating Glory City. Ginawa nila ito at iyon. At iyon. Dahil may mapa ako para sa underground world, dapat kong tingnan. Napansin ng ating bida, naging seryoso ang goddess. Sa harap ng banta ng mga demonyong hayop at ang posibilidad ng pagkawala ng sangkatauhan, ginagawa pa rin nila ang laban sa kanilang sariling tribo at pinapatay ang kanilang mga kapwa. Kung makakasalubong ko sila, tiyak na papatayin ko sila. Sa isip ng ating bida, bakit mas galit at nagagalit pa ang goddess kaysa sa akin? Marahil ay mayroon din siyang katulad na karanasan. Ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Kahit na may full power strike mula sa 10,000 demon spirits array, nakapagdulot lang ako ng pinsala kay Longsha. Kung ganoon, ang demon lord na binanggit mo ay malamang na mas malakas pa. Emo. Nasa seclusion siya ngayon. Sa kasamaang palad, malamang na nakakontak na siya sa kapangyarihan ng batas. Kung maabot niya ang Heavenly Destiny rank at maging isang espiritual na Diyos, ang Glory City ay magiging madaling target asterisk ng Dark Guild. Ipinakita ang isang mapa. Ito ba ang lugar? Ang makahanap ng kahit isang pasukan na tulad nito. Talagang kailangan kong purihin ka, my Lord Ancestor. Pumasok na ang ating bida sa tunnel. Sa kalaliman ng kuweba, mayroong talagang isang maliit na gawang taong butas sa dingding dito. Ang pagtatago nito sa isang madilim na lugar na tulad nito, halos masyadong nakatago. Kahit na walang secret base, dapat may kayamanan dito. Mahilig ka bang pumunta sa mga ganitong lugar para maghanap ng kayamanan? Tumalon na ang ating bida papasok. May napansin siya. Napakaraming skeletal remains dito. Mayroong mga tao pati na rin mga demonyong hayop. Nagkaroon ba ng malaking labanan dito? Lumaban ang mga tao habang umatras sila, at napunta sa kalaliman ng tunnel. Pero sino ang nagtayo ng tunnel na ito? Ilang milya na akong naglalakad, at wala akong nakikitang bakas. Naputol ang pagsasalita ng ating bida nang bumangga siya sa isang barrier. Ang mababang antas na barrier na ito ay walang silbi sa harapan ko. Habang nakadikit pa rin ang ating bida sa barrier, hinawakan ito ng goddess. Paghawak ng goddess, biglang naglaho ang barrier at muntikan pang matamba ang ating bida. Ang pagkakaroon ng isang Diyosa para tumulong sa akin ay talagang nagpapadali ng mga bagay. Sige na. Pagkatapos ng barrier, ang underground world ay dapat na nasa unahan. Atake. Pagkaraan ng mahabang panahon. Atake. Pagod na ang ating bida sa haba ng kanyang tinakbo.
Sino ba ang naglagay ng barrier sa gitna ng isang secret passage? Ang hindi etikal na pag-uugali na ito, dapat ay gawa ng Dark Guild. May nakita na ang ating bida sa kanyang unahan. Pero, sa wakas, darating na ng ating bida ang dulo ng tunnel. Pinagmamasdan niya ang paligid. Ito ay, ang Nether Asterisk Realm. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig. Sabi ng goddess, kailangan ko munang magtago. Tanong ng ating bida, napakahalaga ba ng lugar na ito? Sabi ng goddess, sa mundong ito, bukod sa mga tao at sa mga demonyong hayop, maraming iba pang lahi. Mayroon ding maraming mga eksperto sa kanilang mga hanay. Nagkaroon din sila ng kanilang sariling teritoryo na kanilang pinamamahalaan, at bumuo ng ilang mga pangunahing forbidden areas. Ang Nether Realm na ito ay isa sa 3 forbidden areas sa pangunahing mundo, at nasa ilalim ng kontrol ng isang eksperto na nakakaunawa sa batas ng Nether. Walang nakakaalam kung anong lahi ang kanyang kinabibilangan. Ang kanyang antas ng lakas ay ganoon na kalakas na kahit ang Primal Chaos Spiritual God ay kailangang mag-ingat sa kanya. Ganoon siya kalakas. Sa kabutihang palad, ang mga lahi na ito ay lahat neutral. Hanggat hindi tayo nakikialam sa kanilang mga interes, hindi rin sila kikilos laban sa atin. Sabi pa ng goddess, sa anumang paraan, kailangan tayong mag-ingat. Sagot ng ating bida, naiintindihan ko. Tumalon na ang ating bida pababa. Nakababa na siya ng mabilis. Tumingin siya ng seryoso sa unahan. Bigla siyang napasok sa init ng lupa dito. Akala ko ba'y dito nakabase ang Dark Guild? Dapat kong tingnan muna ang paligid. Sabi ng goddess, kanina lang, nakita kong mayroong isang lungsod sa malayo. Pumunta muna tayo doon. May ingay na nagmumula sa unahan. Napansin ito ng ating bida. Sila, malamang na mga Dark Elves. Mukhang aatake sila. Sabi ng goddess, kaya mong hawakan ang mga kalaban na antas ginto ng mag-isa, ni Lee. Siyempre, pagkakita ng mga Dark Elves sa ating bida, dili-dili silang sumugod. Ang ating bida ay nag-transform na sa Food Panda at naghahanda ito ng pag-atake. Ipinakita ang goddess habang naging mabalahibo ang ating bida dahil sa pag-transform nito sa Food Panda. Nagpakawala agad ng matinding pag-atake ang ating bida, Yin-Yang Energy Blast. Nagulat ang mga Dark Elves sa papalapit na atake. Malapit na tumama ang Yin-Yang Blast ng ating bida. Tumama na ito sa mga Dark Elves. Gumawa ng malakas na pagsabog. Makikitang lumipad ang 3 Dark Elves. Nagulat ang ibang kasamahan ng mga Dark Elves. Bumagsak ang isa sa harapan ng matandang Dark Elves. Bagsak ang 3 sa ginawa ng ating bida. Nagbalik na sa human form ang ating bida. Sabi ng goddess, ganyan ka ba lumaban? Kagiliw-giliw. Ginagamit mo ang kapangyarihan ng mga demonyong hayop pati na rin ang kapangyarihan ng batas. At isa pa, ang 2 kapangyarihan ng batas na naunawaan ko ay napakakatugma sa aking mga demonyo spirit, na nagdulot ng pagbabago sa aking teknik. Sabi ng goddess, sa iyong talento, maaari ka talagang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Lumingon sa ibang direksyon ang ating bida. Dapat akong maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Nagpatuloy na sa paglalakad ang ating bida. Napunta ang eksena sa Black Rock City. Ang Black Rock City ay isa sa 15 malalaking lungsod sa Nether Realm. Iba't ibang lahi ang nagtitipon dito, at nagtatamasa ng proteksyon ng Master ng Nether Realm. Ang mga inapo ng mga tao na tumakas dito noong madilim na panahon ay nanirahan din at umunlad dito. Sa ngayon, ang mga tao ay naging isa sa 12 pangunahing lahi sa Nether Realm. Hindi na sila nagdurusa sa paghabol ng mga demonyong hayop. Pero mayroong iba't ibang mga paksayon na umiiral sa loob ng lungsod, na nagkakagulo sa isa't isa, kapwa, hayagan at palihim. Ang Dark Guild ay isa sa mga paksayon ng tao sa loob ng Black Rock City. Nagtinginan ang dalawa. May isang lalaking nakaupo at umiinom at nakahudi. Ito pala si Yehan. Nagmamasid lang siya sa paligid.
Makikita ang mga nilalang na nag-iinam. Pinakita ang lalaking isang mata. Sa isip niya, hindi ako nakakaramdam ng sinuman mula sa Dark Guild dito. Buwisit naman, hindi lang namatay si Ye Zhang, kundi nawala rin ang Sacred Family. Hindi na ako makakabalik sa Glory City ngayon, at wala ang Sacred Family, walang paraan na magagamit pa ako ng Dark Guild. Huwag mo akong sisihin sa pagbebenta ng impormasyon tungkol sa Glory City sa Wugi Family. Pagkatapos ng lahat, kailangan ko ring mabuhay. Kapag nakuha na nila ang Glory City, nilapag na niya ang baso. Hintayin mo lang at makita. Sa huli, makukuha ko ulit ang akin. Ye Zhang, Niel Li, nasa loob na ng Blackrock City ang ating bida. Patuloy naglakad sa gitna ng maraming tao. Naririnig ang mga ingay ng paligid. Ipinakita sila Goi Xia at Long Xia. Long Xia, niloloko ba tayo ng batang iyon na si Ye Han? Bakit buhay pa rin si Ye Zhang? Sabi ni Goi Xia, dahil sa kanya, nahila rin sina Shen Hong at ang Sacred Family. Ang traitor asterisk na iyon. Kung alam ko lang noon, pinatay ko na siya. Ngayon ay pinakawalan pa natin siya. Ang nakakainis. Sabi ni Long Xia, hindi. Hindi nagsinungaling si Ye Han. Talagang nilagyan niya ng lason si Ye Zhang. Tungkol naman sa kung bakit hindi namatay si Ye Zhang. Dagdag pa ni Long Xia, malamang na may nagligtas sa kanya. Tanong ni Goi Xia, sino? Bilang isang tao na nakapaglagay ng 10,000 Demon Spirits Array, hindi nakakagulat na mailigtas niya si Ye Zhang. Kaya ibig sabihin, talagang niloko ni Ye Han ang Glory City. Sabi ni Goi Xia, maaaring sinabi niya ang impormasyon tungkol sa Glory City. Sa ibang paksayon, damn it, hindi ba'y nagtago lang siya sa Wugi Family? Sinabi ni Ye Han sa kanila ang tungkol sa secret passage na papunta sa ibabaw. Sabi ni Goi Xia, kung malaman ito ng Demon Lord, mapaparusahan tayo. Ang Demon Lord ay nasa seclusion ngayon. Hindi natin siya maaabala. Sabi ni Long Xia, mas mabuting manood at maghintay muna tayo ngayon. Kahit na ang Wugi Family ay may 3 eksperto na demigod rank, hindi nila kayang umalis sa Blackrock City para kumilos ng mag-isa. At isa pa, ang Glory City mismo ay may ilang mga trick. Pareho na nating natikman iyon. Kaya, hindi ganoon kadali para sa Wugi Family na lamunin ang Glory City. Sani ni Long Xia, magpadala ka lang ng isang tao para bantayan ang Wugi Family. Kailangan nating magmadali at mag-seclusion para gumaling sa ating mga sugat. Sabi ni Goi Xia, gagawin ko ang mga paghahanda. Mga eksperto na demigod rank. Ang kanilang tunay na antas ng pagsasanay ay nasa pinakamataas na antas ng antas alamat. Sabi ng goddess, pero kaya nilang gamitin ang kapangyarihan ng batas sa isang tiyak na antas. Maaaring sabihin na isang hakbang na lang sila para maging isang espiritual na Diyos. Maraming mga eksperto na demigod rank sa Netherrealm, pero hanggat ang mga espiritual na Diyos na kumokontrol sa mga batas ay hindi pa ganap na nawawala, hindi nila magagawang maunawaan ang mga batas at maging isang espiritual na Diyos. Sino ba ang mag-aakala na pagkaraan ng napakaraming taon, ang master ng Netherrealm ay talagang naging napakalakas? Tanong ng ating bida, nararamdaman mo ba, Diyosa? Sabi ng goddess, nararamdaman ko ang aura ng batas ng Nether nang makapasok tayo. Ang lamig na ito ay halos tumatakip sa buong Netherrealm. Ang underground world na ito ay tila naging kanyang sariling domain. Sabi ng ating bida, ilang antas kaya ng Heavenly Destiny rank ang kanyang narating ngayon. Walang duda, napakasigla dito kahit na may apoy sa lahat ng dako. Narinig ko na hindi pa lumilitaw ang master ng Netherrealm sa loob ng ilang siglo. Mukhang walang gaanong pagkakataon na makaharap siya, pero akala ko ba'y mayroong realm na tulad nito sa ilalim ng lupa? Kung saan magkakasama ang iba't ibang lahi. Talagang hindi ko naisip iyon. Pinakita ang mga kulay asul na bato. Dinampot ito ng kamay na bato. Nakatingin ang ating bida sa nilalang na bato na kumakain ng asul na bato.
Sabi ng nilalang na bato sa kaliwa, narinig mo ba? Ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng Blood Demon Family at Jade Seal Family. Ang Jade Seal Family ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Bakit sila nagkaroon ng ganoong matinding labanan? Kung lahat ay makakapagkasundo ng mapayapa, ang mundo ay magiging napakaganda. Nang inag ang ating bida sa kanyang narinig. Sa isip ng ating bida, ang boses ng babaeng bato na ito ay talagang masyadong hindi kaaya-aya. Mukhang, nang makapasok ang mga eksperto mula sa dalawang pamilya sa unang layer ng 9-layer Deathlands, natuklasan nila ang isang mapa ng kayamanan, at dahil doon ay naglaban sila. Isang mapa ng kayamanan mula sa 9-layer Deathlands. Walang duda. Ang pagpasok lamang sa 9-layer Deathlands ay isang napakataas na panganib, pero ang Jade Seal Family ay naglakas loob na makipaglaban-laban sa Blood Demon Family. Talagang hinahanap nila ang kanilang sariling kamatayan. Ang mga taong ito ay hindi alam ang kanilang lugar. Ilang libong taon lang silang narito, pero nakalimutan na nila kung sino ang boss dito. Sino ang boss dito? Ang mga Blood Demon. Siyempre ang mga rock golem. Nagtawanan ang mga batong nilalang. Lumingon sa gilid ang ating bida. Kagiliw-giliw. Sa isip ng ating bida, ang Jade Seal Family. Isang human clan, Ang alak dito ay talagang masama. May amoy asupra. Ginamit ba ito sa magma? Dapat uminom ako ng aking sariling alak. Oh yeah, tungkol sa Woogie Family. Talagang nakakuha sila ng isang rune master kamakailan. Anong master? Isang rune master. Kaya niyang gumawa ng mga rune na antas nobisyo. Magkakaroon ng malaking kita ang Woogie Family dahil sa kanya. Sa 15 lungsod sa buong Netherrealm, mayroon lamang 6 na rune master. Narinig ko na ang isang rune na antas nobisyo na nakaukit sa anumang armas ay maaaring magpataas ng kapangyarihan nito ng ilang dosenang porsyento. Pero syempre, ang bawat rune master ay isang bihirang nilalang. Ang tanging senior rune master, Master Yuye, ay isang tao na ang kayamanan ay makakapantay sa buong bansa. Sa isip ng ating bida, novice rune master. Sa mundong ito, ang mga rune master ay tila mataas ang tingin. Anong ranggo ako? 6 lang sila dito. Dapat nasa tuktok ako, kung hindi man ay malapit doon. Kapatid, nagtaka ang ating bida. Mukhang hindi ka galing sa Blackrock City. Oh, paano mo nalaman, Body? Sa isip ng ating bida, ang binatang ito ay nasa Black Gold rank. Pamilyar ako sa lahat ng mga eksperto ng tao sa Blackrock City. Ang mga naglalakad ng mag-isa sa kalye dito ay hindi bababa sa antas ginto. Paano ko hindi maririnig ang tungkol sa isang batang henyo na tulad mo? Oh, Jade Seal Family, Luo Jian. Paano kita tatawagan, kapatid? Niel Lee. Ang misyon ng aming Jade Seal Family ay pag-isahin ang lahat ng mga eksperto ng tao sa Blackrock City. Kahit na marami sa atin ang mamatay, kailangan nating palawakin ang ating lugar para sa ating mga kapwa-tao. Doon lang natin matitiyak ang pagpapatuloy ng ating lahi. Dahil narito ka, nais kong malaman kung handa kang sumali sa aming Jade Seal Family. Jade Seal Family, sa isip ng ating bida, mukhang medyo malaking paksayon sila. Tinuktok ng ating bida ang lamesa. Napansin ni Luo Jian, sa isip ng ating bida, kahit na sa pangunahing mundo o sa anumang ibang realm, ang mga tao ay nagsisikap na mabuhay. Hanggat pareho ang ating mga interes at mga kaaway, dapat tayong magkaisa. Sige, pero ayaw kong ma-restrict. Ang mga auxiliary members ng aming Jade Seal Family ay walang anumang uri ng restriction. Tungkol lang ito sa isang relasyon na kapaki-pakinabang sa isa't isa. Naglabas ng inumin ang ating bida. Ang bango. Itinulak ito ng ating bida papunta kay Luo Jian. Tinagayan ito ng ating bida. Sige, inamoy niya ito, at dali-dali itong ininom. Ang galing ng alak. Sa lahat ng taon ko, hindi pa ako nakainom ng ganoong sarap na alak. Parang nectar mula sa mga Diyos.
Talagang hindi ordinaryong tao ang kapatid na ito. Hehe, kung walang mga restriction sa akin, sasali ako. Maligayang pagdating, ni Lee. Ang aming Jade Seal family ay may 2 eksperto na demigod rank. Kami ang pangatlo sa lahat ng mga paksayon sa Black Rock City. Ang problema lang ay kamakailan lang ay nagkaroon kami ng alitan sa Blood Demon Clan. Mayroong ilang panganib na kasangkot sa pagsali sa amin. Kung ganoon, tungkol sa Blood Demon Clan, anong klaseng paksayon sila? Anong klaseng paksayon sila? Mas malakas sila kaysa sa pangalawang paksayon, ang Woogie family. Mayroon silang 5 eksperto na demigod rank. Oh, kaya, naglalaban kayo para sa isang mapa ng kayamanan. Paano mo nalaman? Narinig ko lang ang mga tao na nagkukwentuhan. Sa anumang paraan, alam na ng lahat sa lungsod ang tungkol dito. Walang masama kung sasabihin sa kapatid na ito. Pero ang mapa ng kayamanan na ito ay hindi kumpleto. Kami at ang Blood Demon Clan ay nakakuha ng isang hindi kumpletong piraso ng mapa ng kayamanan. Para makuha ang kumpletong mapa ng kayamanan, kailangan mong pagsamasamahin ang mga ito. Oh! Kahit na hindi natin alam kung saan tumuturo ang mapa ng kayamanan ngayon, tiyak na mayroong isang mahalagang lihim na nakatago dito. Sa kasalukuyan, naglabas ng public statement ang Blood Demon Clan, na sinasabing hindi nila kami patatahimikin hanggat hindi namin isinusuko ang aming piraso ng mapa ng kayamanan. Sa isip ng ating bida, ang kapal. Mukhang nangingibabaw ang Blood Demon Clan sa Black Rock City na ito. Ang mundong ito ay kulang sa mga mapagkukunan, pero mayroong mga eksperto na antas alamat sa lahat ng dako. Dapat ba akong makisali sa gulo asterisk na ito? Ang Jade Seal family ay isang human faction. Kung kaya nating pag-isahin sila, magiging maganda rin iyon para sa Glory City. Patuloy na nag-iisip ang ating bida. Kung maaari kong itanong, anong klaseng lugar? Ang 9-layered Deathlands na ito. Ang 9-layered Deathlands. Ito ay isang lugar kung saan nagbanggaan ang mga puwersa ng mga tao at ng mga demonyong hayop sa isang malaking digmaan. Ang labanan ay tumagal ng ilang libong taon. Ngayon, ang hindi masukat na dami ng death energy na nagmumula sa lahat ng mga bangkay ay nag-convert dito sa isang patay na lupain kung saan kahit isang hibla ng damo ay hindi tumutubo. Pero, mayroon ding napakaraming kayamanan na nakakalat doon. Ang lugar na iyon ay hindi kalayuan sa Netherrealm, kaya madalas na may mga eksperto na nag-a-adventure doon para maghanap ng mga kayamanan. Isang sinaunang battlefield, sa isip ng ating bida, dapat ito ang lugar kung saan naglaban si Josayuyan at ang iba pa. Para kay Josayuyan, ang lugar na iyon ay tiyak na magdudulot lamang ng mapait na alaala. Napakaraming kaibigan at kapwa-tao ang namatay sa labanan, habang ang kanyang banal na anyo ay nabasag, at naging isang labi ng kaluluwa, at nagdusa sa loob ng ilang daang milenyo ng kalungkutan. Oh, tama, dapat pala na humingi ako ng tawad sa pag-inom ng magandang alak ng kapatid na ito. Kung ang ganitong magandang alak ay ibebenta sa auction, malamang na makakakuha itong malaking halaga. May kinukuha si Luo Jian. Wala akong gaanong mahahalagang bagay sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang espada na ito na may nakaukit na mga rune na antas nobisyo. Bilang regalo ng pasasalamat, binuksan ang espada na may rune pattern. Sa isip ng ating bida, isang silver rank flame inscription. Hindi masama ang material ng talem. Sa isip pa ng ating bida, pero mas maganda pa rin ang anumang armas sa aking singsing kaysa dito. May armas na ako, kaya wala akong gagamitin sa espada na ito. Dapat itago ito ni kapatid Luo para sa kanyang sarili. Ito, sabi ng ating bida, kung ganoon, mga rune ba na antas nobisyo ang mga iyon? Sabi ni Luo Jian, tama. Para makuha ang mga rune na antas nobisyo na nakaukit, kailangan mong kumuha ng serbisyo ng isang respetadong Novice Rune Master. Ang mga Novice Rune Master ay hindi madaling makita. Marami kaming ginastos dito. Sa mga runes na ito,
ang kapangyarihan ng isang armas ay maaaring tumaas ng ilang dosenang porsyento. Sabi ng ating bida, kung antas nobisyo lang ang mga rune na ito, kaya ko rin. Sigaw ni Luo Jian, ikaw. Kaya mo rin. Kapatid, sinasabi mo bang rune master ka rin? Maaari mong sabihin iyon. Kahit na hindi ako propesyonal, ginagamit ko rin ang kapangyarihan ng batas. Dapat ay higit pa sa sapat ako para maging isang novice rune master. Napakaganda. Narinig ko na nakakuha ng rune master ang Wugi family. Sino ba ang mag-aakala na makakasalubong ko rin ang isa ngayon? Gusto mo bang pumunta sa aming pamilya? Sige, sige, pumunta na tayo ngayon. Nalilipad ng hangin ang isang signboard. Ano ang sinasabi nila tungkol sa isang rune master? Dapat tungkol sa isa sa Wugi family. Paano naman magkakaroon ng human rune master? Nagtawanan ang mga batong nilalang. Jade Seal Family. Ipinakita na mahigpit ang seguridad sa Jade Seal Family. Nakarating na ang ating bida sa Jade Seal Family. Sa isip ng ating bida, ang makita ang isang human castle kahit sa realm na ito ay talagang nagbibigay ng isang magandang pakiramdam ng pamilyar. Ipinakita ang bulwagan ng Jade Seal Family. Jade Seal Family, Patriarka, Lu Xiao. Anak ko, ama, nakakuha ako ng isang kapatid sa lungsod. Sinasabi niyang rune master siya. Nagulat ang patriarka. Rune master. Ang bata pa. Tumayo ang patriarka at nagpakita ng paggalang. Saan nagmula ang kababalaghan at sino ang iyong ama? Natatakot akong hindi ko masagot ang tanong na iyon. Humihingi ako ng tawad sa Lord para doon. Dahil hindi komportable para sa pamangkin, sigurado na. Ayon kay Luo Jian, pamangkin ay isang rune master. Isang novice rune master. Tama. Alam ko ng kaunti. Talagang kahanga-hanga. Wow! Ang batang ito ay talagang hindi natatakot habang nakaharap sa Lord. Napakahalaga natin sa mga individual na may teknikal na kasanayan. Hanggat ang isang tao ay isang rune master, makakatanggap siya ng napakagandang pagtrato sa ating pamilya. Gusto mo bang ipakita sa amin ang iyong kasanayan? Sige, ngumiti ang patriarka. Mga tauhan, dalhin ninyo ang mga materyales. Masusunod, patriarka, nadala na ng mga kawal ang mga materyales. Kumpleto na ang mga ito. Tinignan ng ating bida ang mga materyales. Kinuha niya ang espada at hinawakan ito. Nakatingin lang ang young master. Ang batang ito ay nagsabing rune master siya. Maaaring siya ay isang pandaraya. Paano naman magkakaroon ng ganoong kabatang rune master? Iyon din ang iniisip ko. Anong rune master ang hindi dumaan sa mga dekada ng pag-aaral at pananaliksik? Ang batang ito, huwag mong sabihin sa akin na nagsimula siyang matuto kung paano mag-ukit ng mga rune sa kanyang nakaraang buhay. Tumawa ang mga kawal, pero hindi tayo masyadong sigurado tungkol sa ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga hitsura ay maaaring magkaiba. Nilapag na ng ating bida ang espada. Dili-gali siyang kumuha ng mga materyales. Nilagyan niya na ng ink ang pangukit na kanyang gagamitin. Tinignan niya ng mabuti ang pangukit. Nagsimula na ang ating bida. Habang gulat na reaksyon ng patriarka, young master at ng mga kawal. Nagliwanag ang ginagawa ng ating bida. Tuloy-tuloy lang ang pag-ukit ng pattern ng ating bida sa espada. Ito, napakaganda. Dapat nating kunin siya. Ang batang human novice rune master na ito. Ang kanyang potensyal sa hinaharap ay walang hanggan. Ang flame sword na ito ay maaaring putulin ng isang inscription knife. Mukhang hindi mo alam ang tungkol doon. Ang soul energy lang ng isang rune master ang may ganoong epekto. Ganyan pala ang paggana nito. Patuloy lang ang ating kita sa pag-ukit ng pattern. Ang goddess sa braso ng ating bida. Sa isip ng goddess, ginagamit na niya ang mga batas ng napakagaling. Gaano ba siya kahenyo? Tumigil na sa pag-ukit ang ating bida. Tapos na. Tapos na siya sa loob lang ng 15 minuto. Kailangan ng isang rune master ng hindi bababa sa kalahating araw para mag-ukit ng mga rune. Paano nangyari na siya? Kapatid ni Li, subukan kong suriin ang kapangyarihan ng espada na ito.
Sabi ng ating bida, sige. Hinawakan na ng young master ang espada. Pinagmasdan niya itong mabuti. Nakahanda na ang young master sa pagtest ng espada. Biglang tumakbo ang ating bida papalayo. Nagtaka ang young master. Sinubukan na ito ng young master. Gumawa siya ng isang slash. Naglabas ito ng apoy. Nagulat ang young master. Hindi siya makapaniwala. Makikita ang nagawa ng simpleng pag-slash niya ng espada. Ang sahig ko. Walang paraan na ito ang kapangyarihan ng mga rune na antas nobisyo. Walang duda kung bakit natapos siyang mag-ukit ng napakabilis. Senior Rune Master siya. Napatikom ng kamao ang patriarka. Sa isip ng patriarka, bago ngayon, mayroon lamang isang Senior Rune Master sa buong Netherrealm. Habang ang batang tao na nasa harapan ko ngayon ay ang pangalawa. Tiyak na ito ay isang malaking kapalaran para sa ating Jade Seal family. Hindi, maaaring sabihin na ito ay isang malaking kapalaran para sa buong sangkatauhan. Pamangkin ni Lee, masyadong mapagpakumbaba ka. Ganoong kabatang Senior Rune Master. Kung maaari kong itanong, kanino ka natuto ng ganoong kasanayan? Narinig ng young master ang sinabi ng kanyang ama. Dali-dali lumingon ang young master. Sabay lumuhad ito sa ating bida. Senior Master, Kabanata 233, Mga Rune na Antas Senior. Ngumiti ang ating bida. Isang teenager na Senior Rune Master. Sa isip ng patriarka, hindi malaya na sumagot. Sige na, isang guro na nakakagawa ng isang napakalaking henyo. Halos tiyak na hindi isang tao na madali nating makaka-establish ng relasyon. Dahil handa kang ipakita ang antas ng teknik na ito, dapat ay mayroon kang sariling mga intensyon. Bakit hindi mo sabihin at pakinggan natin? Tumawa ang ating bida. Ang kahihiyan. Narinig ko na ang mga Rune Master ay mayroong napakataas na antas ng impluensya. Maaari akong makipagtulungan sa iyong pamilya para gumawa ng mga kagamitan na may rune para ibenta. Gusto ko ng 70% ng tubo na makukuha mo mula doon. At isa pa, kung makaharap ako ng problema, ang Jade Seal family ang tutulong sa akin na lutesin ito. Tungkol naman sa kung paano natin ito aayusin para ma-maximize ang kita, kailangan kong umasa sa patnubay ni Tio Luo. Ang makatulungan sa isang Rune Master ay isang hindi maihahambing na karangalan para sa amin. Ang ating layunin sa pagkuha ng mga mahuhusay na individual ay upang palawakin ang impluensya ng sangkatauhan sa Netherrealm. Kung kaya mong suportahan kami sa ganito, nagpapasalamat si Luo Xiao. Kung nagtitiwala ka sa amin, humingi ka lang ng anumang gusto mo. Gagawin namin ang lahat para magawa ito. Ang buong Jade Seal family ay gagawin ang lahat ng aming makakaya para suportahan ka. Nanginginig ang mga kawal. Tio Luo, malaya kang gumawa ng mga kinakailangang desisyon. Sasabihin ko rin ng direkta sa iyo kung ano ang kailangan kong tulungan ng Jade Seal family. Bukod pa rito, mayroon ding ilang mga detalye tungkol sa ating pakikipagtulungan at ilang mga menor de edad na problema na kailangang ayusin. Lumapit ang ating bida. Iyon. Patuloy na nakinig ang patriarka sa ating bida. Well, dapat ay iyon na. Pero, ang pagkakakilanlan ng pamangkin ay hindi dapat ibunyag sa ngayon. Sabi ng patriarka, masama kung magdudulot tayo ng hindi kinakailangang problema. Sabi ng ating bida, ganoon din ang iniisip ko. Maaaring tulungan muna tayo ng pamangkin na mag-ukit ng mga rune sa ilang mga armas at armor, at iwanan ito sa amin para mailagay sa merkado. Siyempre, aalagaan din namin ang kahilingan ng pamangkin para bantayan ang Dark Guild. Pero kung pinag-uusapan natin ang pagpuksa sa kanila, hindi pa rin posible ngayon. Nakikinig ang ating bida. Kahit na mayroon lamang silang isang eksperto na demigod rank, masyadong maraming ibang mga paksayon ang maaaring makisali. Ayos lang. Ito na. Kailangan kong pahirapan si Tio na ayusin ang anumang mga bagay sa hinaharap. Nagpapasalamat ako sa pamangkin ni Lee sa pagtitiwala sa akin. Kung ganoon,
tutulungan naming gawin ang merkado para sa mga pag-aayos ng pamangkin ngayon. Maaari rin nating palawakin ang impluwensya ng ating pamilya sa parehong oras. Luo Jian, ayusin ang isang lugar para tumira si pamangkin ni Li. Naiintindihan ko. Lugar na pagpapahingahan ng ating bida. Sige, oras na para magsimulang magkultiba. Napakabilis na kumalat ang balita na isang hindi kilalang senior rune master ang lumitaw at nakikipagtulungan sa Jade Seal family sa 15 lungsod ng Netherrealm. Bukod kay Master Yu Ye, walang nakarating sa antas ng isang senior rune master. Sabi ng nasa kaliwa, tinawag mo kaming lahat dito. Para lang dito. Matagal na naming narinig ang tungkol dito. Pero bakit sasali ang isang senior rune master sa Jade Seal family? Tiyak na isang panlilinlang lang ito. Isang panlilinlang. Nagawa na nila ang mga kalakal. Ang Jade Seal family ay naghahanda na ng ilang mga armas na may nakaukit na mga rune na antas senior. Kahit na ang Divine Seal Auction House ay na-steer, mag-aayos sila ng isang espesyal na auction para lang dito. Sabi ng nasa kaliwa, talaga bang malaking bagay iyon? Sabi ng nasa kanan, maaari ba siyang maging kasing galing ni Master Yu Ye? Sa tingin mo ba ang mga gawa ni Master Yu Ye ay para sa lahat? Tumagal ng napakatagal para lumitaw ang isa pang senior rune master. Kahit na hindi maihahambing ang kanyang standard sa standard ni Master Yu Ye, ang mga eksperto mula sa buong Netherrealm ay dadagsa rito. Pero walang nakarinig kailanman tungkol sa Rune Master na iyon o alam kung sino siya. Talagang dapat kong igalang ang Jade Seal family dahil sa pagtatago ng napakagaling ng kanyang pagkakakilanlan. Pinagsabay ng ating bida ang pagkultiba ng Light at Dark Law. Ang dalawang Light at Dark Law energies ay nagbabanggaan ng walang tigil sa loob ng aking katawan, nagiging mas malakas at mas malakas. Ang mga ito ay independenteng sa aking soul ocean, at halos mawala na ako sa kontrol sa mga ito. Tumanggi akong maniwala, na hindi ko maamo ang aking sariling kapangyarihan. Habang nanunood lang ang goddess sa pagkultiba ng ating bida. Una, kailangan kong dalhin ang enerhiya na ito sa aking soul ocean. Ang kapangyarihan ng batas, na napakahina noong simula, ay lumakas na sa ganitong antas. Meridian Sealing Technique. Pinagtutusok na ng ating bida ang kanyang katawan. Linisin. Hindi ito magagawa. Ang epekto ay napakaliit. Paano kung pakikipaginitin ko ang puno ng ubas sa kapangyarihan ng batas? Hindi niya ito nasipsip. Talaga bang maarte siya sa kanyang pagkain? Lumaki. Patuloy na paikot-ikot ang Light at Dark Law sa puno na nasa loob ng Soul Ocean ng ating bida. Si Sipsen. Natigilan ang ating bida. Ikalat. Katahimikan. Saan napunta ang enerhiya? Ipinakita ang puno. Biglang gumalaw ng mabilis ang mga ugat nito. At kumabit sa dalawang beast spirit ng ating bida, ang Shadow at ang Food Panda. May nangyayaring kakaiba sa dalawang beast spirit ng ating bida. Natakot ako ng sandali. Ang kapangyarihan ng batas ay agad na nasipsip ng puno ng ubas. Halos akalain kong hindi ko na ito magagamit muli. Kung ganoon, ibig sabihin ba na ang puno ng ubas na ito ay bahagi ng aking soul ocean? Sa wakas ay makakapagkultiba na ako ng walang pag-aalala. Sa isip ng goddess, ang banggaan ng dalawang uri ng batas ay tumigil. Mukhang mayroong mas malakas at misteryosong kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan na iyon ay direktang kumain ng mga kapangyarihan ng batas ng liwanag at kadiliman. Bilang isang espiritual na diyosa, maaaring sabihin kong naiintindihan ko ang mundong ito na parang likod ng aking kamay. Pero kapag nakaharap kay Li, hindi ko siya makita. Anong iba pang mga sorpresa ang maipapakita mo sa akin? Patuloy lang ang ating bida sa pagkultiba. 20 araw mamaya, maririnig ang ingay sa labas. Nagising na ang ating bida. Hindi ako nakarating sa Black Gold rank. Ang Heaven's Way Divine Technique. Talagang mahirap, pero tumaas naman ang aking pagsasanay. Isang hibla na lang ako para maabot ang Black Gold rank.
May paparating. Emo, bumaba na ang ating bida. Nakita niya ang patriarka. Pamangkin ni Li. Talagang napakagaling mo. Sino ba ang mag-aakala na mas magaling ka pa kaysa kay Master Yuye? Mas magaling ka pa. Napaka-sado ko. Sa ngayon, anumang kagamitan na ibinebenta natin sa merkado ay sapat na para magdulot ng kaguluhan sa 15 lungsod ng Netherrealm. Mga kagamitan lang. Hindi ba'y medyo labis iyon? Doon nagiging napakahalaga ang timing. Kamakailan lang, naglabas ng anunsyo ang mga Servant Guardian Asterisk ng Master ng Netherrealm. Ang Master ng Netherrealm ay magkukukuha ng isang disipulo. Sabi ng ating bida, disipulo. Ang makakuha ng kanyang pagsang-ayon ay tiyak na makakapasok ng diretsyo sa Divine Realm. Sa hinaharap, ang taong iyon ay magiging Master din ng Nether City. Narinig ko na ang Nether City. Ang pinakamayamang lungsod sa Netherrealm. Tama, mayroong napakaraming kayamanan doon na naghihintay para sa magiging master nito. Pero ang pinakamahusay na kampyon lang ang makakakuha ng kanyang atensyon. Sa kritikal na panahong ito kung kailan magsisimula siyang pumili ng kanyang disipulo, ang isang magandang armas o armor ay isang bagay na napakahalaga. Kung ganoon ang kaso, ang impluwensya na taglay ng ating pamilya ngayon dapat ay napakahalaga. Pero syempre, mayroon na tayong Senior Rune Master sa ating mga hanay, at pati na rin ang suporta ng paksayon sa likod ng Divine Seal Auction House. Ang Blood Demon Clan ay nakipagkasundo na sa atin sa ngayon. Nakipag-alyansa rin tayo sa ilang mga human faction. Napakaganda, pero dahil pinag-uusapan natin ang mga human faction. Siyempre, nagpadala na ako ng mga tao para imbestigahan sila. Ang Dark Guild ay naging maayos kamakailan. Wala silang ginawang kilos. At isa pa, may balita tungkol kay Yehan na binanggit mo. Nakikinig lang ang ating bida. Kamakailan lang ay nakakuha ng bagong tao ang Wugi family, isang novice rune master. Siya rin ay isang tao, na ang pangalan ay Yehan. Sa isip ng ating bida, isang human rune master. Dapat siya iyon. Maaaring naputol na niya ang kanyang koneksyon sa Dark Guild. Mayroon bang ginawang kilos ang Wugi family kamakailan? Emo, ang Wugi family ay nagtitipon ng kanilang mga puwersa kamakailan. Hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Nag-isip ang ating bida. Tiyo Luo, aalis ako sa loob ng ilang panahon. Nagulat ang patriarka. Pamangkin ni Li. Aalis ka na lang ng ganoon. Huwag kang mag-alala, Tiyo Luo. Babalik ako ng Madalian. Naghanda rin ako ng ilang mga kagamitan para sa iyo sa nakaraang ilang araw. Hindi, napag-isipan ko na, hindi na kailangang pilitin mo ako. Sige, dapat ba akong mag-ayos ng mga gwardya para sa iyo? Para matiyak ang iyong kaligtasan. Ayos lang. Sa labas ng palasyo, ang langit ay napakadidilim. Ang gusto kong sabihin ay, bakit ganyan kadilim? Ang master ng Netherrealm ay napakasigla asterisk. Malamang na hindi mahirap para sa kanya na lumikha ng isang cycle ng araw at gabi sa underground space na ito. At isa pa, ito ang iyong bahagi. 420 milyong demon crystals. Kung may kailangan kang tulungan ng aming Jade Seal family sa hinaharap, tawagan mo lang kami. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para tulungan ka. Sabi ng ating bida, maraming salamat, Tiyo Luo. Sabi ng patriarka, Luo Ming, dapat ninyong protektahan ng mabuti si pamangkin ni Li. Sabi ni Mr. Luo Ming, huwag kang mag-alala. Magkikita tayo sa susunod. Mag-ingat ka. Mas mabuting bumalik ka ng Madalian. Samantala, Tianyan Highland Plateau, Kuya, hindi ko na maramdaman ang aura ng bruhang iyon na si Yuyan. Hindi ko rin maramdaman. Ang seal ay naroon pa rin. Maaaring natipon na niya ang kanyang banal na katawan. Hindi pwede. Ilang panahon lang ang lumipas mula nang mamatay siya. Dapat ay ilang dosenang milenyo pa bago siya muling mabuhay. Kung hahayaan natin siyang makatakas at muling magtipon ng kanyang banal na kislap, hindi natin masasagot ang ating master.
Kahit na nakatakas siya, ginagawa niya ito habang daladala ang kanyang sirang banal na kislap. Kahit na natipon niya ang isang bahagi nito, ang kanyang lakas ngayon ay dapat na nasa antas alamat lang. Ang kanyang aura ay nawala lang, hindi pa siya nakakalayo. Habulin natin. Kapag nahuli natin ang bruhang iyon, lalabagan ko siya ng walang awa. May sumabog. Sa araw na ito, ang Tianian Highland Plateau ay gumuho, at ang itim na bukal ay nalibing. Sa kabutihang palad, ang mga naninirahan sa Tianian Highland Plateau ay nakarating na sa Glory City. Ang Glory City, na kasalukuyang nagtatayo muli, ay nakatanggap ng isa pang bagong dugo. Yezang, antas alamat na 2 star. Nakatingin sa buwan ang City Lord. Habang maririnig ang ingay ng mga lumilipad na nilalang. Patuloy sa paglalakbay ang ating bida. May napansin siya. Ano iyon? Bakit napakaraming tao ang nagkampo dito? Sa isip ng ating bida, ang posisyon ng kampo ay masyadong malapit sa exit. Kung lalabas sila, malamang na matatagpuan nila ang Glory City. Ano ang problema, binata ni Lee? Tumuro si Lee. Maaari bang tulungan ninyo akong suriin? Kung saan nanggaling ang mga taong iyon, at ano ang kanilang balak? Walang problema, kaya kung gawin ito ng mag-isa, kayong dalawa, panatilihin ninyong ligtas ang binata. Masusunod, habang naghihintay ang ating bida at ang kanyang 2 bantay. Sa isip ng ating bida, masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Isang oras mamaya. Mabilis na pabalik si Mr. Luoming. Binata ni Lee. Tanong ng ating bida, kumusta? Ano ang nalaman mo? Ang Wugi family. Nakakuha sila ng maraming eksperto. Sinasabi nilang natuklasan nila ang isang lugar na tinatawag na Glory City, at naghahanda ng pumunta doon. Kailan pa nagkaroon ng Glory City sa 15 lungsod ng Netherrealm? Wala akong ideya. Masama ito. Ang Dark Guild ba ang nagsabi sa kanila? Hindi pwede. Sa loob ng daan-daang taon, hindi pa ibinunyag ng Dark Guild ito sa ibang tao. Malinaw na itinuring nilang pag-aari ang Glory City. Kung ganoon, ang Wugi family. Si Yehan ang nagsabi sa kanila. Ang Tridor Asterisk na iyon ay gagawa pa ng ganoong bagay. Dahil ang lupa sa Netherrealm ay napakasakit, kung matuklasan nila ang Glory City, na mayroong mayamang lupain pero kulang sa mga eksperto. Para itong mga ligaw na lobo na nakakita ng isang kawan ng tupa. Kahit na ngayon, alam lang ito ng Wugi family, sila pa rin ang pangalawang pinakamalakas na paksayon sa Blackrock City. Sino ang nakakaalam kung kaya panghawakan ng 10,000 Demon Spirits Array ang mga ito? Sabi ng ating bida, Luoming, ano ang lakas ng Wugi family? Ilang mga top experts ang mayroon sila. Ano? Kaya pala galing ka sa Glory City. Mayroong talagang isang lungsod ng tao sa labas ng mundo na hindi nawasak. Akala ko ba'y ang labas ng mundo ay nasakop na ng mga demonyong hayop? Napakaganda. Tiyak na matutuwa rin ang patriarka sa pag-alam na makakapunta tayo sa ibabaw. Ang Glory City ay hindi talagang ligtas. Maaaring mapuksa ito ng mga demonyong hayop anumang sandali. Kung matuklasan din ito ng ibang mga paksayon mula sa Netherrealm, marahil ay hindi na magtatagal bago mawala ang Glory City. Talaga nga, ang Wugi family ay hindi isang human faction. Sa tingin ko mas mabuting maghanda na ang Glory City para sa digmaan. Hindi sila makikipag-usap ng mapayapa sa iyo. May napansin ang ating bida. May naramdaman silang sobrang lakas na aura. Sino iyon? May tao ba dito? Hinahanap nila kung nasaan. Pero hindi kami nakakaramdam ng anumang bagay, kaming 3 legend rank. Naging yelo ang tinapakan nito. Napaatras si Mister dahil kumalat ang yelo sa lupa. Nang inag ang buong katawan nila. Napakasigla, isang eksperto. Ipinakita si Yemo. Nakatayo na si Ancestor Yemo sa mga kasama ng ating bida. Sino ka, Ginoo? Bakit mo kami sinusundan? Nagtinginan ang dalawa. Makikita na kahit nag-aapoy ang kalupaan sa realm na ito.
ay nagawa pa rin pagyeluhin ni Ancestor Yemo ang kanyang tinapakan. Sumigaw ang ating bida, Lolo Yemo. Kaya pala narito ka. Nagulat si Ancestor Yemo. Sino ka? Paano mo nalalaman ang pangalan ko? Ako si Nieli, ang iyong grandson-in-law. Ano? Mas mabuting pag-usapan natin ito pagbalik natin sa Glory City. Hindi na kailangang kabahan, lahat, nasa iisang panig tayo. Ganoon ba? Sa isip ni Mr. Luoming. Napakatalino ng eksperto na ito, mabuti na lang at nasa panig natin siya. Sabi ng kasama nila sa kanan na nasa likod, grandson-in-law. Sa isip ng ating bida, sino ba ang mag-aakala na makakasalubong ko si Yemo dito? Mukhang napansin na niya ang realm na ito noon pa. Ang kapangyarihan na taglay niya ay ang kapangyarihan ng batas. Si Yemo ay papalapit na sa demigod rank. Bukod pa rito, mayroong dalawang kakaibang anyo ng enerhiya. Walang duda kung bakit hindi naglakas loob na salakayin ng Dark Guild ang Glory City pagkatapos ng lahat ng ito. Malamang na ang kapangyarihan ng Demon Lord na iyon ay hindi masyadong malaki kaysa kay Lolo Yemo. Alam mo pa nga na may apo ako. Mukhang talagang galing ka sa Glory City. Pero, nasa gold rank ka na sa ganito kabatang edad. Bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa isang henyo na tulad mo? At isa pa, ang Glory City ay walang tatlong eksperto na antas alamat. Ang ilan sa kanila dito ay mga eksperto mula sa Jade Seal family. Kasalukuyan akong nakikipagtulungan sa Jade Seal family. Ipinadala sila ni Patriarch Luo Xiao para protektahan ako. Ang Jade Seal family, naiintindihan ko. Rostling, humihingi ako ng tawad sa pagkakasala, mga ginoo. Sir, senior kaniyang master ni Eli. Hindi na kailangang maging magalang sa amin. Sa isip ni Lord Yemo. Bakit tinatrato ng Jade Seal family si Eli ng ganoon? Lolo Yemo, magmadali na tayong bumalik sa Glory City. Tinututukan na ng Wugi family ang Glory City. Tulad ng inaasahan ko, ang traidor na si Yehan. Sabi ng ating bida, ginawa rin ni Yehan ito, at ito. Sa isip ni Mr. Luoming. Mayroong talagang napakaraming dayuhan sa Netherrealm. Sabi ng ating bida, Lolo Yemo, gaano ka nakatagal sa Netherrealm na ito? Nag-isip si Lord Yemo, natuklasan ko na ang realm na ito 5 taon na ang nakalilipas. Sa isip ng ating bida, walang duda kung bakit wala si Lord Yemo sa Glory City sa lahat ng panahong ito. Sabi ng ating bida, narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo mula noong bata pa ako. Ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya, at unti-unting umakyat sa tuktok sa pamamagitan ng iyong sariling mga pagsisikap. Dagdag pa ng ating bida, sa wakas, ikinasal sa anak na babae ng City Lord, naging kahalili niya bilang City Lord, at naging isang alamat ng Glory City. Sa isip ni Lord Yemo, ikinasal sa anak na babae ng City Lord. Tanong ni Lord Yemo, bata, anong pamilya ka? Ang Heavenly Marks family. Emo, ako rin ay nakarating lang sa Netherrealm kamakailan. Bago ito, pinatay ni Yehan ang biyenan ko sa mansyon ng City Lord, nilason siya ng Dragon's Tongue Herb. Sa kabutihang palad, alam ko kung paano neutralisahin ang lason, at nagawa kong pigilan ang plano ni Yehan. Kaagad pagkatapos noon, nakipagtulungan ang Sacred Family sa Dark Guild at sinubukang magrebelde. Sa kabutihang palad, pinatay ni Biyenan si Shen Hong, at ilang bilang lang nila ang nakatakas sa Dark Guild. Akala ko ba'y napakaraming nangyari sa panahong ito. Sabi ni Lord Yemo, ang hayop na iyon na si Yehan ay naging ganoon dahil kay Yezang na nagpapasesa sa kanya. Gusto pa nga niyang ibigay sa kanya ang posisyon ng City Lord. Napakasama ng kanyang paghatol sa karakter. Kasalanan lahat ni Yezang kung bakit nasa ganitong kalagayan ang Glory City. Tingnan kung paano ko siya tuturuan ng leksyon kapag nakabalik na tayo. Napaisip ang ating bida, na imagine niya ang gagawin ni Lord Yemo sa City Lord, hindi rin iyon. Basta, huwag na lang. Tanong ng ating bida, at isa pa, Lolo Yemo, naunawaan.
Muna ba ang snow wind power of law? Naunawaan ko lang ito ng mababaw, hindi sa isang antas na maituturing na pag-unawa. Malayo pa ako sa demigod rank. Nararamdaman ko rin ang dalawang mas malalakas na anyo ng enerhiya sa loob ni Lolo Yemo. Kung kaya mong maunawaan ang batas, tataas ang iyong lakas ng ilang beses. Nagulat si Lord Yemo. Tanong ni Lord Yemo, ikaw, maaari ka bang maging? Hindi ako isang tao na sumailalim sa spirit constellation. Ang mga sumailalim sa spirit constellation ay may nakakatakot na puting kulay, ang dugo sa kanilang katawan ay patuloy na nasusunog, at ang kanilang soul energy ay tumutulo palabas. Wala akong anumang sintomas na iyon. Hihi. Ang kahihiyan na nakita mo ang aking mga iniisip. Hindi dapat kita pinaghihinalaan. Hihihi sa isip ng ating bida, pero talagang isang muling nabuhay ako. Taya ko, hindi mo naisip iyon. Talaga, naunawaan ko na ang mga batas ng liwanag at kadiliman, kaya ang aking spiritual wisdom ay medyo mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Laking gulat ni Lord Yemo sa kanyang nakita, pag-unawa. Dalawang uri, sa isip ni Lord Yemo, nagkultibo ako ng ilang dekada, at nagawa ko lang na maramdaman ang kaunting bahagi ng mga batas. Pero kaya niyang manipulahin ang dalawang kapangyarihan ng batas sa kanyang palad. Sa isip ni Lord Yemo, kahit na ang Lord ng Netherrealm ay walang ganoong kakayahan. Hindi naman masama ang pagtingin ni Yezang sa talento. Mayroon siyang ganoong lakas, pero hindi siya mapagmataas o mapang-api. Napakabuting karakter. Sabi ng goddess, Niali, mayroong isang fragment ng banal na kislap ng Snow Wind Spiritual God sa kanya. Pero ang Snow Wind Spiritual God ay malamang napatay na. Kahit na ang kapangyarihan ng isang maliit na fragment ng isang banal na kislap ay hindi maihahambing sa rurok nito, napakasigla pa rin ito. Dagdag pa ng goddess, bukod pa rito, mayroong isang anyo ng enerhiya sa loob niya. Hindi ko rin masasabi kung ano iyon. Sa isip ng ating bida, malamang na isang kapangyarihan iyon na nagmula sa ibang mundo. At isa pa, Lolo Yemo, kung kaya mong i-deconstruct ang kapangyarihan ng batas, mas madali ang pagsasanay. Gumuhit ng rune ang ating bida sa ere, ang orihinal na anyo ng kapangyarihan ng batas ay talagang isang hanay ng mga rune. Ang bawat kapangyarihan ng batas ay binubuo ng ibang hanay. Ang mga rune ng Snow Wind Law ay dapat na ganito. Ito ay, ang kapangyarihan ng batas, ay talagang napakasimple. Lumabas ang napakalakas na aura ni Lord Yemo, ano ang pinag-uusapan nila sa harap. Mula sa enerhiya na pinakawalan, si Lolo ay nagtuturo kay Young Master Niali tungkol sa kapangyarihan ng batas. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.